Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 25, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 19, verse 25 to 34. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad sa tabi nito, ay kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan na kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makikitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inutos ng isibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, yung gospel natin, pag napansin po ninyo, bakit parang bumabalik na naman tayo sa pagbasa pagkamahal na araw? Sapagkat ngayon po kasi ay pinagdiriwang natin, no, yung si Maria bilang ina ng simbahan. Siguro, kung may isang taong pwedeng umalis sa eksena ng krus, siguro si Maria iyon. Kasi isipin mo, sinong ina ang gustong makita na ang sariling anak ay pinahirapan? Sino nga bang ina ang gustong marinig ang bawat sigaw, bawat sakit, bawat paghinga ng anak niyang unti-unting nawawala? Pero hindi umalis si Maria. Hindi niya kayang alisin ang pako, hindi niya kayang mapigilan ng sakit, hindi niya mabago ang sitwasyon, pero kahit gayon pa man, nanatili si Maria. At minsan, yun ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal, yung manatili. Kasi kung magiging honest tayo, kapag yung tao ay mahal natin, no, gusto nating ayusin agad kapag sila'y nasasaktan. Kapag may umiiyak, gusto natin bigyan kagad ng solusyon. Kapag may problema, gusto natin may sagot agad. Lalong-lalo na sa mga taong mahal natin. Pero may mga sitwasyon sa buhay na wala tayong magawa. Kaya kung may kaibigan kang depressed, hindi mo alam ang sasabihin. May kapamilya kang mayroong sakit, wala kang magawa. May mahal ka sa buhay na may mabigat na pinagdaraanan at ang kaya mo lang ay samahan siya. At minsan, pakiramdam natin, naku, kulang yon, wala iyon. Pero tingnan mo si Maria, hindi siya nangaral sa paanan ng krus, hindi siya gumawa ng milagro, hindi siya nagbigay ng speech. Pero ano ang kanyang kaloob? Nandoon lang siya, nanatili. At doon, naisip, no?
Nasa gitna ng krus, kaya sinabi ni Jesus, "Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina." Kasi mula sa paanan ng krus, hindi lang ipinagkaloob ni Jesus si Maria kay Juan. Ibinigay niya si Maria sa simbahan. Ibinigay niya siya sa ating bilang ina. Kaya si Maria ay hindi lang ina ni Jesus. Siya ay ina ng simbahan. At anong ginagawa ng isang ina? Kapag umiiyak ang anak, nandoon, nananatili pa rin. Kapag nadapa ang anak, inaalalayan ang anak. Kapag naliligaw ang anak, hinihintay ang anak. Kaya ito yung focus ng gospel natin. Ngayon, paano natin to maia-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Number 1, kagaya ni Maria, yung presence natin, lalo na sa mga taong nahihirapan, ay makita. Hindi man natin makita yung solusyon sa problema nila, pero yung presence natin will be a big count. Pangalawa, tawagan o kumustahin isang taong may mabigat na pinagdaraanan. Bagamat very controversial yung pangangamusta. Nakita natin, hindi man lang ikaw kinamustahan ng mga nakarang araw sa kakaibang senaryo. Pero ito yung challenge. Aramdam natin yung ating presensya. Let us pray. Mahal na Inang Maria, ikaw ay nanatili sa paanan ng krus kahit masakit. Turuan mo kaming manatili sa pagmamahal. Kapag gusto na namin tumakbo dahil sa hirap, gusto na namin tumakas, bigyan mo kami ng lakas. Kapag may mga taong sugatan sa paligid namin, turuan mo kami hindi lang magsalita, kundi manatili at makinig. At Panginoong Jesus, salamat dahil sa gitna ng iyong panghihirap, hindi mo kami iniiwang na ulila. Salamat sa ina na ibinigay mo sa amin. Patuloy mo kaming gabayan upang kami lumalim sa pananampalataya at mamunga sa pagmamahal. Amen. Friends, may kakilala ka bang taong tahimik lang pero mabigat pala ang pinagdaraanan? I-share natin yung audio gospel na ito. Dahil mali mo, ito yung reminder na hinihintay nila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.